tapos kayo po sa akin, kung babasahin ko naman po ngayon yung 12-16 para malimit natin yung mabuti na pagbulay-bulayan natin ng ibig. Ganito po ang sabi ni Pablo, no? Hindi sa nakamutan ko na ang mga bagay nito, hindi rin sa ako'y na. Sabi niya ko, epekto na, hindi na ako katulad ni, hindi ko nakamutan na katulad ng Kristo, na katulad ng Kristo. Ngunit sisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus ang tawagin niya. Hindi pa na may layunin, natawagin ng Diyos si Pablo, may layunin sa kanya ang Diyos. Tayo rin din. Nang tayo ay maborn again, may layunin din ang Diyos sa buhay natin. Hindi pwedeng sa kanya lang, iba't iba ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, mga tiga-CBF, hindi ko pinapalagay na tupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap. Nagpupunyagi ako na makamtan, matamo ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. Lahat tayo may hangganan. Ang layunin ng Kristo Jesus sa buhay ng bawat sa akin, may hangganan. Pag dumating na yung hangganan, buwan niya na tayo. Sa ito ni Jesus, na ano ko na yun, natapos ko na yung hangganan. Sabi niya, uwi na siya sa langit. At sinabi ni Pablo sa Timoteo, sinabi niya, ang ginagawa niya yung nakarasya sikap na makantang sa hinarap, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala sa pagkatawag sa akin ng Diyos pang magikan Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Yung gantimpala na gusto niya makamtan, hindi yung gantimpala ng pangmundo. Diba? Yung gantimpala ng langit. Yung kasi yung gantimpala ng mundo, may iwan natin yan. Hindi natin madadala sa langit yan. Pero yung ginagawa niya, gusto niya, pagdating niya sa langit, may gantimpala siya doon. Sabi nga na niyang ni Jesus na sinabi siya sa mayaman nga dito sa lupa, pulubi ka naman sa langit. Diba? Meron akong tatandaan sa lupa, may naalala ko na. Diba? Mayaman ka sa lupa, pulubi ka naman sa langit. Pero siya, iba ang kaisipan niya, yung panlangit. Ganyan, tapos sabi sa 15, ganyan ang dapat na maging kaisipan ng mga mature na Kristiyano. Ganyan ang dapat maging kaisipan ng mga matatagtag na, matatanda na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y paunawa sa inyo ng Diyos, ay kailangan lamang ay pagpatuloy natin ating mga natutunan. Purihin ng Diyos. So, paano ito? Yung pangalawang linggo po ito ng taong 2025. Ang topic po natin, Pastor Lloyd, so po natin sa Diyos ang ating buhay. Pilipos din dinamika, 3:13-14. Ang topic na yung mga layunin sa bagong taon. Pag sinabing layunin, pag nalaman yung purpose, sa English purpose, ang purpose ay broad yan wider. Ibig sabihin malawak siya. Di ba? Masyado siyang broad, masyado siyang wider. Pero, layunin niya sa Tagalog. Yung objective, pag tinignan mo sa dictionary, layunin din. Pero yung objective, very specific in one area of your life. Specific siya. Specific siya sa bahagi ng buhay natin. Pero yung goal setting, layunin niya sa Tagalog. Yung goal, ibig sabihin detalyado siya. Alam niya yung start to finish. Alam niya yung completion. May time bound siya. Ano siya, yung specific, smart, measurable. Sukat mo siya. Kaya nga, meron kami nag-usap ko yung address dito kami pastor. Meron planning na may time bound na about discipleship. Na may time bound siya, may lesson. Nag-usap din kami ni Pastor Richard doon, may lesson siyang 4 lessons. Tapos sabi niya, paano Pastor, pag mga disciple ito at
naghumarap ng Bible study, kailangan may armas din. Pinaghahandaan nyo. May time bomb, merong date, starting date and completion date. Di ba? Ganun nga. Yung layunin sa bagong taon. Tandaan natin, nakaraang taon ay lumipas na. Lumipas na tayo, wala na. Tayo ngayon ay patungo sa bagong taon, 2025. Ito ay paghahanda. Ito ay panahon ng paghahanda para sa ating kinabukasan. Di ba? Kami ni Pastor, Miyerkules, handa kami para sa kinabukasan ng CBN. Hanggang Marso, yung pag-usapan namin. Pero gusto ko namin i-detail maigi bago na namin idulog sa board at makapag-contribute sila. Alam ko may mga contribution sila para much more clearer. Kasi ang purpose, the key to happiness is a purpose clearly defined, the purpose of living. Ibig sabihin, kailangan maliw, tiyak na maliwanag ang layunin mo sa buhay. Kasi yun ang susi ng kaligayahan. The key to happiness is to have a clearly defined purpose in living. Gusto mo maging maligaya, kasi pag ano yun, accomplish mo yun, siyempre may ligaya ka, di ba? Salamat, natapos ito. Salamat, accomplish, di ba? Masaya ka. Gusto mo na naman maghanap ng panibago para sumaya ka na naman. Di ba? Nagpaplano ka na naman ng panibago para sumaya ka. Di ba? Pero clearly, tiyak na maliwanag. Tiyak na maliwanag. Kaya yun ang pinag-usapan namin ni Pastor Richard sa plano niya ron at yung pinag-usapan namin sa plano ng Panginoon na ating pastor sa CBF na po. Panahon ang magsulat ng mga layunin para sa bagong taon. Magsulat ka ng layunin mo sa bagong taon. Diba? Ano yung dapat magsulat sa layunin sa gusto mo bago matapos ang taon ito? Makaipon ka. Di magsusulat ka ngayon ng income and expenses. Di ba? Magsusulat ka ng income and expenses. Kasi gusto mo, ang setting mo, goal setting mo, ang plano mo sa buhay, ang layunin mo sa buhay, bago matapos ang 2025, kahit 10 piso may naipon ako. Di ba? Kahit 10 piso, hindi ako nagkautang, nakaipon ako 10 piso. Tama, palpat lang. Kumain ako, di ba? Nabayaran ng kuryente, nabayaran ng tubig. Hindi ako nagkautang, nakaipon pa ako 10 piso. Kailangan sulat mo yan. January, income and expenses. Ano income sa buwan na ito? Dito ng expenses. Pag nakita mo, naiiwan mo na yung naiiwan na ng expenses, lumalaki na, matuto ka ng Ngayon, kailangan susulat mo. Magkaroon ka ng susulat. Ako ganyan eh. Nag-antimano pa, may diary nga ako lagi eh. Mas matagal na istorya. Pag binalikan ko yan, alam ko, ito nangyari ng taon to. Ito nangyari ng araw na to. Pagkalaan natin paniniwala at katanungan ni Pablo. May paniniwala si Pablo at may katanungan siya eh. Magkaroon tayong matutunan kay Pablo. Maraming aral tayong matutunan kay Pablo. Kasi bakit? Matututo tayo mula sa kanya na pagbago ng buhay na napakalimang tao dahil kay Kristo. Marami na buhay na tao eh. Na bagong tao. Nagbago ito si Timoteo. Di ba? Ginamit si Pablo para mabago buhay niya. Dahil kay Kristo, no? Mas marami, million eh. Ang dami yung church na itinayo eh. Ang dami siyang simbahan na itayo. Ang dami siyang pinakamaraming na isulat. Pero siya rin ang pinakamasamang tao. I am the chief sinner, sabi niya. Di ba? Marami siyang inakasayang panahon. Nagmakadiyos siya, pero yung pagiging makadiyos niya, mali, pumapatay. Sumusunod siya sa kautusan, pero mali. Di ba? Pariseyo siya. Hudo siya. Benjamin siya. Maganda ang buhay niya. Anak siya, atik na Tarso siya. Na may kaya to. Abogado nga siya. Sabi niya. Di ba? Ganun ang credential nila. Pero nalimutan niya yung sabi niya. Maraming tayo magtuwa sa kanya. Ang focus si Pablo ito. Ang kanyang panghihinayang,
3. Ang po si Pablo, yung pinatunan niya ni Pablo, ang po si Pablo, ang kanyang mga panghinayang, ang takbuhin niya at ang mga ganitong pala. Tatlong mga katanungan kung saan nag-focus si Pablo. Pakilabas na yung tatlong katanungan. Unang tanong, ano ang dapat natin gawin tungkol sa mga panghihinayang? Pangalawa, paano natin naharapin ang takbuhin ng buhay? Bakit dapat ang maging layunin natin ay ang mga gantimpalang pangwalang hanggan? Talakayin po natin ang una. Verse 13. Sabi rin sa verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinalagay ang tipad ko ng mga bagay nito. Ang ginagawa ko ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ang una dapat natin gawin tungkol sa mga Panginoon. Kasi marami tayong mga bagay na pinanghihinayaan di mo ba? Di ba? Nung hinayang tayo, kung hindi ko sana bilhin yun, sana nakaipon ako. Di ba? Kung naging tapat ako sa Diyos, noong isang taon, 2024, siguro, ano na ako, gagamitin ako ng Diyos dito 2025. Diba? Yung mga panghihinayan gano'n eh. Kung nag-devotion lang ako ng isang taon, consistent ako sa devotion ko, siguro, malago na ako. Si Pablo, maraming panghinayang eh. Nanghihinayan siya, bakit kung nga ba pinatay si Saulo? Nakiisap ako doon. Sayang yung oras ko doon. Ikasala pa ako. Nanghihinayan siya. Maraming panghinayang si Pablo eh. Bakit pa ako napasali sa reliyon doon? Di ba? Pag binasa mo yung Filipos chapter 3, verse 48, bakit ako sumali pa sa reliyon na yun? Yung reliyon pa lang yun, mali. Binuhos ko yung sarili ko doon. Sukat po ako, pumatay pa ako ng maraming Kristiyano. Marami siyang panghihinayang. Ibig sabihin, marami siyang inaksayang buhay. Yung dapat yung pagiging talento niya, nagagamit siya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya nagamit, nanghihinayang siya. Di ba? Nanghihinayang siya. Sabi niya, nanghihinayang ko, konti to, baka to limapit nga yung kayamanan ko sa langit. Imbis na ginamit ko yun, para mas marami akong kayamanan na ipon sa langit, nasayang ang buhay ko. Marami siyang panghihinayang eh, di ba? Tayo rin tayong panghihinayang sa buhay eh. Isa dahil ng anak ko, asawa ko, tinatanong ko sila, interview ko yan eh. Meron mga sarili silang panghihinayang. Meron. Kaya ako alam ni Pastor hindi, usap kami yan, alam niyo yung mga buo ng panghihinayang, parang ayoko na. Parang pagod na ako. Kasi parang pagod na ako maglingkod sa Diyos. Mati ako sa puto rin. Dumating ako na yan, Pastor. Dumating na ako na, pahinga naman, di ba? Kasi, mas yung pakiram eh, iba eh, di ba? Hindi ka na mag-aaral, hindi ka na makikigano, di ba? Social labor, marami. Dumating ako, parang nanghihinayang ako. Dahil bakit? Sayang, yung kayamanan sa langit. Si Pastor nga, sabi ko sa kanya eh, yung Pastor, ikaw, ayan, kasama ka na, ayos naman ang buhay mo, diba? Pero kahit ano siya, hirap siya sa sarili niya eh. Pero nagpupursige. Yung sarili niya, nag-iisip pa rin. Ibig na ipahinga na isip eh. Di ba? Hindi na mag-isip si gawain ng Diyos. Hindi pilit ka utak niya na ano. Nagawa pa rin ang plano. Kasabi mo kay Pastor, yung kayawanan ko sila, siguro okay na yun. Nakita sabi sa'yo, talagang meron pa. Nakayamanan siya gusto makamtan. Si Pastor. Kaya, talagang pupursige siya. Ano dapat gawin tungkol sa mga Panginoon? Kalimutan ang mga bagay na kalipas na. Di ba? Nakaraan yan eh, kalimutan na natin.
Kalimutan natin. Bagamat may mga nakaraan, may mga nakalipas, parang mahirap kalimutan. I-struggle tayo, di ba? Pero pag nilulog natin na sa Diyos, tutulungan tayo ng Panginoon. Tayong lahat ay merong mga panghinayang dahil tayong lahat ay nakagawa ng pagkakamali. Sino dito ang hindi nakagawa ng pagkakamali ng isang taon? 2024. Sino yung perfecto dito? Wala siya kahit konting mali. Wala, hindi niya naranasang humingi ng tawad sa Diyos. Hindi niya naranasan magsisi ng isang taon. Natutulog siya, masaya siya, hindi siya nangyayang ng tawad. Meron ba? Ano? Pareho tayo ni Pablo. Sabi ni Pablo, hindi ako gano'n. Hindi ako perfecto. Hindi ko naabot na ang pagiging perfecto. Hindi. Sabi ni Pablo, no? Hindi. Kaya nga sabi ni James, walang magsasabi na hindi siya nagkakamali. Walang taong hindi nagkakamali sa pagsasalita. Itong mabigat na kalaban na hindi magkakamali. Di ba? Sino dito ang hindi nagkamali sa sinasabi niya? Sa pagsasalita niya, hindi nagkamali. Pero mahirap. O wala. Ibig sabihin, lahat tayo. Mayroong sinabi na mali. Di ba? Pero salamat sa Diyos. Pinatawad tayo ng Panginoon nung humingi tayo ng tawad sa Kanya. Amen? So, kaya ngayon, kalimutan na natin yun. Matuto tayo. Gusto mo natin i-replay ang nakalipas na taon upang gawin itong magsasakat iayos yung isang taon. Wala na eh. Pero wala na yung replay. Ang nakalipas ay nakalipas na. Ang nakalipas na eh. Kaya nga sabi, meron sinabi yung si William Shakespeare, sabi ni William Shakespeare, anumang wala na at anumang nakaraan na, hindi na mababago. Kaya hindi ka na dapat malungkot. Hindi na dapat mo ikalungkot. Huwag ka na malungkot. Hindi kaya, doble talo ka kung nalungkot ka pa. Nakaraan na yun, wala ka. Hindi mo na may babalik eh. Diba ngayon, pwede itong isang taon na to, pwede mong, diba, baguhin nyo. Kaya, anumang mali, wala na, nakaraan na, nagawa mo na, hindi na mababago. Kaya huwag na dapat malungkot. Na dapat ikalungkot. Sabi pa niya, ang malungkot sa isang kasalanan nakaraan na ay magdadala lamang ng panibagong kasalanan. Diba yung mga mag-asawa ganyan, di ba? Pinapaalala yung nakaraan. Ano nang nangyayari? Bis na mga mabuti, lalo nag-away. Lalo nagkakasala. Di ba? Di ba? Tsaka na naman eh. Pinaalala mo na naman yung nakaraan ko, kinalimutan ko na ngayon eh. Hindi ka makalimot. Lalo malaki yung gulo. Diba? Gumagawa sila ng panibagong kasalanan. Panibagong kasalanan. You cannot live in the past because it affects the future. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakaraan. Maapektuhan ng ating kinabukasan. Ngayon, ang tanong ay ganito. Ano ang dapat nating pakikitungo sa taong nakaraan na ating mga pagkakamali? Ano ang dapat nating pakikitungo sa taong nakaraan na ating mga pagkakamali? Una, 1 John 1:9. Pakibasa po, 1 John 1:9. Bali ko ipakita. 1 John 1:9. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay kapat at banal siya sa tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y pininisin sa lahat ng kalikuan. Yun. Kailangan ipahayag natin, confess. Kung hindi mo pa na-confess ng isang taon, pinagpipilito mo, tama pa, ay panahon na para sa pagsisimula mo ng taon ito. Ihingi mo ng tawad sa Diyos. Ipahayag mo sa Diyos. Pumunta ka sa tahimik na lugar, na quiet place. Magsiyasat ka, magbuli-buli. Ano ba yung mga nagawa ko ng isang taon na hindi ko nahingi ng tawad sa Diyos? Di ba? Para sa pagsisimula natin ng taon ito, maraming pagpapalang inandaan ng Diyos. Gusto niya, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Kailangan ipahayag.
Bakit? Kung hindi mo ipapayag, anong mangyayari? Awit 38 verse 18. Pag hindi mo pinahayag, anong mangyayari sa mabuting balita Biblia? Ito may mabuting balita Si Toto, si Ethel. Ito ba kung bagong ano na wala akong saluhin. Si Archie. Ang problema yan. 38-18. Mabuting balita yan, di ba? Ayun. Maganda dyan 38 verse 18. Ito po ang sinasabi, aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aking gumugulo. Yun. Diba? Pag hindi mo ipinahayag ang mga kasalanan mo, ano sabi? Guguluhin ka niyan. Gugultuhin ka niyan. Diba? Lagi kang i-condemn ng diablo. Diba? Satan is the accuser of the brethren. Diba? Accuser. Nag-aakusa lagi siya. Hindi ka naman natuwain ng Diyos. Ganyan. Guguluhin ka, utak mo. Ibig sabihin, anumang kasalanan ginawa ng pinag-ibigin ng Diyos, ng tawad sa Diyos, guguluhin niya ng utak mo. Babagabagin ka yan. Hindi kayo patatahimigin hanggang nasa kalooban niya, hanggang hindi mo iniyalabas yan, hanggang hindi mo iniluluwayan sa Diyos, hanggang hindi mo inihihinga sa Diyos yan, hindi mo sa loob yan, magpapabigat sa iyo yan para sa takbuhin mo sa buhay na ito, sa layunin ni Jesus sa iyong buhay, sa bawat buhay natin. Kaya ipagkatuwala ang lahat ng nakaraan, mga kabiguan sa ating Panginoon. Forgetting and forgiving ourselves is necessary for living. Yung pagkalimot at pagpapatawad sa sarili ay kinakailangan para tayo magpapatuloy. Forgiving and forgetting ourselves is necessary for moving. Kailangan natin ito katulad ni Pablo, kinalimutan niya ang mga bagay na nakaraan. Marami siyang bagay na hindi maganda. Mas grabe ang mga nakaraan kaysa sa atin. Siya, kasama siya sa pumatay kay Stephen. Kangkong. Kasama siya. Marami siyang ginawang hindi maganda. Pwede siya akus ng kaaway doon. Napakasama mo, ikaw nga bilang kasalanan tao. Diba? Pero pinalimutan niya na. Chief sinner siya. Ibig sabihin sa kasalanan, ganun. Diba? Sa kasalanan. Kaya ito lang kasalanan natin, siya kasalanan niya. Takip. Pero pinatawad siya ng Diyos. Bakit? Nung ginawa niya, kinalimutan niya ang mga bagay na nakaraan, ipinahayag dito sa Diyos. Sinabi niya, ikinuwento niya sa Diyos. Minsan ganyan ako sa Diyos dahil pagkwentuhan ako sa kanya. Dahil may mga na-encounter akong mga karanasan. Mga karanasan na na-encounter ko sa buhay sa mundo. Nagkwento ko sa Diyos. Nagkwento sa Diyos. Nakakatulong sa akin. Para huwag gumulo yung puta ko. Para huwag gumulo ako. Isisingit ko lang to, kasi maganda to How can you forget past failure? Paano mo makakalimutan ang nakaraan mo na kabiguan, na pinangihinayangan? Paano una? Mabilis na sa ano to? Patient with your life. Kailangan mahaba ang pagtatsaga mo sa sarili mo. Mahaba ang pagtitiis mo sa sarili mo. Bago mo pagtiisan ng ibang tao, pagtiisan mo muna sa sarili mo. Kasi may mga kahinaan siya. Diba? Hindi siya perfecto, hindi siya ganap, katulad ni Pablo. Sa Greek, ang patience, macrotumeo. Ibig sabihin, long suffering. Mahaba ang pagtitiis mo sa sarili mo. Face the reality of yourself. Harapin natin ang katotohanan na dapat natin mahalin ang sarili natin. Utos ng Diyos yun Pangalawang utos ng Diyos yung ibigin mo yung kapwa. Gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mahihirapan tayong mahalin ang ating kapwa kung sarili lang natin, hindi natin kayang
mahalin. Kaya medyo risky pag minahal mo sarili mo. Maharap ka sa mga alanganin sitwasyon sa buhay. Do nicely for yourself. Gawin mo na mabuti ang sarili mo. Do not angry with yourself. Huwag kang magagalit. Huwag mo kagalit ng sarili mo. Mahalin mo siya. Protect yourself. Ingatan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo. Trust yourself. Pagtiwalaan mo ang sarili mo. Believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. Keep no record of wrong concerning yourself. Huwag kang maglalagay ng pangit sa sarili mo. Bagamat ang ibang tao, nakikita yung pangit sa'yo, pero huwag mong tanggapin. Diba? Kasi ito lalo lang may hirapan. Ngayon, kung kaya mong baguhin, lapit mo sa Diyos para mabago. Mabago. Kahit sila naglalagay ng masama sa iyo, huwag ikaw. Kung hindi ka nila mahal, mahalin mo sarili mo. Di ba? Mahalin mo sarili mo. Pag-uli, God is forgiving you, learn to forgive yourself. Kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, patawarin mo rin sarili mo. Do not condemn yourself. Huwag mong hatulan ng sarili mo. Kahit gaano ka kahinang tao. Di ba? Kahit gaano ka kahinang tao, huwag mong hatulan ng sarili. Kasi hindi kayo nahatulan ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Di ba? Mahalin din natin ang ating sarili. Kalimutan mo matagumpay sa buhay kasi delikado rin yan. Maraming tao dahil sa tagumpay, maraming gagawa sa Panginoon, anumang nakamtan. Diba? Kaya nga, yung ganda ng morning devotion sa DCS, pag umayaw, yung po sa wala yung patas. Isa nawawala yung patas di ba? Yung mga vision. Kaya kailangan na yung trials of victory. At ni Pablo, kalimutan na ang mga bagay na nakaraan. Magtulungan tayo makalimot for God's sake and for Jesus' sake. Magtulungan tayo makalimutan na lang dahil alang-alang sa iglesia at alang-alang kay Jesus. Huwag na nasipin ang sarili mong kapakanan. Kundi ang kapananan ng iglesia at ang kapananan ng Panginoong Yesu Cristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang punto, paano natin haharapin ang takbuhin ng buhay? Sabi ni Pablo Roy, sikapin natin abutin ng mga bagay na nasa iyong nakarap. Kasi yung nakaraan na wala ka nang magagawa doon. Pero sa iyong naharap, marami pa tayong magagawa. Diba? Kaya nga kami yung pastor ng plano. Noong isang taon, hindi sa katuparan yung magkaroon tayo ng counseling dito, pero ngayon, hindi. Nandito si pastor. 1:30, sinusundo ko na sa kanila yan. Bago mag-alas 2, nandito siya. Alas 4, pag meron kailangan kami bisitahin, mag-visitation kami noong Miyerkules. Ang ganda ng visitation namin. Yung isang dinalahan namin, may birthday. Ito, yung kain. Tapos, yung isang pinuntahan namin, yung sita namin, bigyan kami ng cash, bigyan kami ng pagkain, tapos bigyan kami ng drugs. Ang gaganda yung drugs. Ang kapatawaran sa kasalanan, tinignan ko Yung isa, limang hakbang sa pananampalataya. Yung isa, sino ang superhero? Yung isa, makinig. Ang gaganda ng drugs, sabi ng pastor, pakatuwa mo sa ito, pastor. Kailangan maging maingat tayo dito. Gagamitin natin yun. Gagamitin natin yun. Gagamitin natin. Sikapin natin yung magbagay na isa yung naiharap. Si Pablo, about soul-winning, di ba? Si Pablo ay patungo sa kinabukasan na may pag-asa at pananampalataya. Patungo siya sa kinabukasan na may pag-asa at pananampalataya. Ibig sabihin, kung maharap ng 2025 tayo, ang taglay natin ay pag-asa at pananampalataya. Meron tayong pag-asa. Meron kang aasahan. Anong pinaasahan mo sa taon ito? Dapat maganda. Di ba? Dapat meron tayong pananampalataya kasi ang pananampalataya ngayon, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, katunayan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Pag meron mo, ang taong ito may pananampalataya ka, panatag ka na meron darating sa buhay mo na maganda.
Kasi may mananampalataya ka. Amen? Haharapin natin ang taong ito na puno ng pag-asa at pananampalataya. Amen? Haharapin natin ang puno ng pag-asa, di ba? Sabi mo sa katabi ng kapatid, haharapin natin ang taong ito na puno tayo ng pag-asa at pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, tingnan at kapatid, haharapin mo ang taong ito na may pag-asa at pananampalataya. Amen? Purihin ng Diyos, no? Purihin ng Panginoon. Bakit? Tayo ay humahanap sa araw-araw na umasa sa pinakamabuti. Umaasa tayo sa ating hinahanap na ito nung darating sa ating pinakamabuti. Kasi pag hindi ka umasa na may pananampalataya, na may mabuting mangyayari sa isang mundo sa tataon ito sa buhay mo, ibig sabihin umasa ka na may pinakamasama na mangyayari sa iyo sa taon ito. Kasi kung nakagtaas kang mabuti, ibig sabihin, may masama na darating sa iyo. Di ba? Di ba? Sa taong ito, puro masama ang darating sa iyo. Bakit? Wala kang inaasahan. Wala kang pananampalataya. Pero kung may pananampalataya ka at may pag-asa ka sa taong ito, may darating sa iyo pinaka-mabuti. Amen? Meron po ba? Sabihin mo sa katabi mga kapatid, napakabuting darating sa iyo sa taong ito. Iyo, sabihin mo sa kanya, mabuti ang darating sa iyo sa taong ito. Amen? Purihin ng Panginoon. Tandaan po natin, no? Ang Kristiyanong pamumuhay ay nagsisimula sa pananampalataya. Nagsimula tayo sa pananampalataya. Tayo ay napawalang sala, na-acquit ang kaso natin, na-acquit. Hindi tayo nakakasuhan na papunta tayo ng perno. Hindi na-acquit tayo dahil sa pananampalataya. Romans 1:17, pakibasa. One thing. Ano din yung isang mga? Romans 1:17. Romans 1:17. Roma 1:17. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano tinutulog ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ang tinuturing ng Diyos na matuloy sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Yun. Yung sabi dito, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kailan? Simula hanggang wakas. Simula na makakilala ka sa Panginoong Jesus hanggang sa hangganan ng buhay mo, mabubuhay ka sa pananampalataya. Tapos, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Tayo ay matuwid. Bakit? Hindi dahil sa ating katwiran, kundi dahil sa katwiran ni Jesus. Jesus made us righteous. Umarang si Jesus. Ako ang katwiran niya, pinatawad ko na yan. Di ba? He made us righteous, and the prayer of the righteous man availeth much. You are righteous because of Jesus. Tanggap mo ba na ikaw yung matuwid dahil Jesus? Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil sa akin. Ang matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Dahil kay Jesus, He made us righteous. Ginawa tayo ni Jesus ng matuwid. And the prayer of the righteous man availeth much. Kaya pag nag-pray ka, effective. Kasi bakit righteous ka eh? Matuwid ka eh. Hindi ka nagtago ng kasalanan. Sinabi mo, walang gumugulo sa'yo. Diba? Matuwid ka. And you are righteous. The just shall live by faith. From finish to the end ng buhay natin. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Bakit? Ang pananampalataya at takot ay magkalaban. Diba? Kaya wala tayo dapat ikatakot dahil bakit? May Diyos na magpapahala sa atin. Sabi ng Romans 3, bigyan tayo ng Diyos ng sukat ng pananampalataya. He give us faith. Ang demonyo naman, he give us fear. Diba? For God has not given me the spirit of fear. 2 Timothy 1:7, but of love and of power and of sound mind. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng takot, ba? Kaya takot ka ng Diyos.
hindi ka magtatagumpay sa taong 2025. Taong tigaya, bang sa utang, kung anong negatibo, sabihin sa'yo, tatawag tigaya. Hindi, may faith ka. Hindi. I overcome this world through faith to our Lord Jesus Christ. Magtatagumpay tayo sa sanlibutan ito dahil kay Jesus. Di ba? 1 John 5 po, di ba? 5 to 5. So, tayo kay Jesus ay magtatagumpay sa sanlibutan ito. 1 John 4:4. The giant inside of us is not greater than the God inside of us. Yung Diyos na tinanggap natin, nasa atin na, siya ang gumagawa ng lahat ng ating pangangailangan. Diba? Ay hindi ka naman problema sa pangangailangan mo. Kasi bakit? Merong Diyos na nasa iyo na gumagawa. Hindi mo kayang gawin, pero nandun siya, nakatira sa atin. Gumagawa siya. Para pagpalain ang buhay natin. Wala tayong magagawa. Wala tayong ginagawa sa buhay natin. Wala tayong kapatid nagagawa sa buhay natin. Wala tayong magandang nagagawa sa buhay natin. Ang lahat na nangyayari maganda sa buhay natin, gawa ni Jesus na nakatira sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa mundong ito, sa daigdig na ito, napakaraming problema, kapigatian. Pero salamat, yung Diyos na sabi niya, be of good cheer. Masaya na. Nasa iyo ko. Napagtagumpay ako na. Yung nagtagumpay, nasa iyo. John 16, verse 33. Di ba? Sabi kaya ang pananampalataya ay nananalo at ang takot ay talunan. Harapin natin ang ating takbuhin sa buhay na ito na may pananampalataya. Amen? Harapin natin ang takbuhin sa buhay natin ito na may pananampalataya. Hebreo 10:35. So, kaya na lang po. Tapos, tayo, nababrato na. Maganda kasi yan. Sabi ka, huwag niyo iwawala ang inyong pananampalataya sapagkat ang inyong pananampalataya ay may taglay na gantimpala. Yung pananampalataya meron ka, may taglay na gantimpala yan. Bibigyan, yan ang gagawa sa iyo para magkaroon ng gantimpala na pangmundo at maging ng panlangit. Na kung maiwawala, harapin natin ang takbuhin kung may pananampalataya sa Diyos. Pangatlo, bakit dapat ang maging layunin natin ay mga gantimpalang pangwalang hanggan? Verse 14. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. May hangganan tayo natakbuhin. Sa takbuhan, kaya yung ledyas, pero yung kabayo, may takip dito. Sa takbuhan, dapat may takip ka rito. Kasi may kanya-kanya lane na huwag kang titingin doon sa lane ng iba. Lane niya yun Takbuhin niya yun Ito takbuhin mo. Lane 1, lane 2, lane 3. Sa track and field, ganyan. Huwag kang lalayo sa lane mo. Yun lang ang lane mo. Pag guminda ka dito, ay hahaba ang takbo mo. Pag tumingin ka dito, hahaba ang takbo mo. Focus ka lang sa iyong takbuhin, sarili. Si Jesus nag-focus doon. Focus siya na mapapako. Yun ang hangganan. It is finished. Diba? Focus si Pablo. Makakarating ako sa Roma. Mapapabot ko sa Alcalon. Ang mabuting balita. Tapos na ako. Papanaw na ako. Makamatay na ako. Tapos na. Naging tapat ako sa pananampalataya. Nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala. Tayo nagpapatuloy upang makamtan natin ang gantimpala. Ang gantimpala sa mundo nito, marunong pa ng kontento, hindi problema. Ang problema natin, paano tayo mag-iibon ng gantimpala sa langit. Kasi, maglingkod ka sa Diyos. Paglilingkuran ka ng Diyos sa pangangailangan mo. Kailangan ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Ngayon, yung pangangailangan na naglilingkod sa Kanya, ay naglilingkod sa Kanya. Hindi niya agrabedo Pagpapalain. Pagpapalain na. Kaya hindi, problema
Si Pablo ay decidido, wala makapipigil sa kanya dahil sa Panginoon. Decidido siya, wala na siyang makakapigil sa kanya. Lubos na niya isinubo ang sarili sa Diyos. Siya ay naging tapat sa pagiging Kristiyano. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay, kung si Kristo lang nabubuhay sa akin. Ang buhay, nabubuhay ko ngayon ay nakalaan na kay Jesus na namatay para sa akin. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Mabuting balita ulit. Sige, ito. Sige, pero ito dito. Okay lang yan. Ano ba? Okay lang. Sige, try mo ito. 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. 4:6 to 8. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagpaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapalit. Maraming salamat. No? Timo, tapos na ako. Sabi niya, tumakbo ako. Sa takbo ng ginawa ko, nagtapat ako. Kaya may tagumpay, may corona na ako ng gantimpala, sabi niya. Ang magpupunto sa akin ng corona, hindi lamang ang pupuntungan niya, kundi sa lahat na namit sa muli niya magparito. Nahanapit po ba tayo sa muling pagpalito ng Panginoon? Ang Panginoon, malapit ng tumuloy. Balik ko pakita ko, parinig yung mensahe niya sa DCS eh. Kasi sa mga nangyayari sa mundo, lagi yun naman sinasabi ng mga pastor. At saka ang evangelism ngayon, ang wave ng evangelism ngayon nasa Pilipinas. Nagpahinga na sa ano eh, sa Korea. Parang yung baton, napapasa dito eh. Nawala na sa Amerika eh. Dati, tayo misyonero ang magkano dito, di ba? Nawala na eh. Yung gera, dito sila, di ba? Yung mga ilang nag-survival school naman, tayo magkano. Mga Singaporean, di ba? Tapos dumagsa dito, yung Koreano. Nawala na sila. Na ang wave ng Holy Spirit, ang pouring of the Spirit, na power flesh, nasa Pilipinas. Kaya, very prepared ang mga church ngayon sa winning, sa evangelism. Prepared sila ng armas, ng sandata. Inaayos nila yung sandata, armas, ng mga Kristiyano. Ini-equip. Bakit? Mag-iipon na ng kayamanan ng mga Kristiyano sa langit. Di ba? Bakit? Kapag si Jesus ay di mo sabi niya, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik. Sabik ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Kasi yun lang hinihintay natin para yung mapahingaan na ano sa langit eh. Wala dito. Puro pakikibaba dito. Sipa. Kapag si Jesus may bumalik na, may gantimpala siya sa kanyang mga tapat alipin. May gantimpala siyang dala. Sabi ni Jesus sa Pahayag 22 verse 12, dumarating na ako, dala ko na ang magantimpala ayon sa inyong mga ginawa. Ayon sa inyong mga ginawa. Sabi nga rito, may kasabihin niya, we are not serving God or working God for our salvation, but for our reward. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, gumagawa para sa Diyos, hindi para tayo maligtas, ligtas na tayo eh. Kaya tayo gumagawa at naglilingkod sa Diyos dahil kailangan natin ng gantimpala sa langit. Yung gantimpala sa lupa, madali. Sumusunod yan eh. Sabi ni Jesus, kung tayo mo lang, yung panlangit, lahat ng bagay daragdag sa'yo. Di ba? Sabi ni Jesus eh. Di ba? Madali. Tutukan lang natin ang mga panlangit na paghahanda na bibigay sa atin ng tunay na gantimpala. Ang mawalang gantimpala ay higit na mahalaga kaysa sa anumang mga nakamit natin sa mundo ito. When God is the reason to live, there is no reason to kill. Kung ang dahilan, kaya ka nabubuhay dahil ang Diyos. Dahil sa Diyos. Yung mga tao, ang dahilan, kaya ka para mabuhay, para kumain, mag-aaral ka ng ulan. Ha? Mag-ipon ng pera, ang dahilan na, kaya sila nabubuhay. Kaya, pag may problema, hindi na ako maglilingkod sa Diyos, tatalikod na sa Diyos.
Kasi ang babaw ng kanilang dahilan para mabuhay. Pag ang dahilan mo ay gusto mong maglingkod sa Diyos, wala kang dahilan para umulong sa Diyos. Bumitaw. Kasi bakit? Pag bumitaw ka, wala kang nagpipal. Doble talo ka. Pagdating sa langit, mulubi ka. Hindi ba? Kaya yun nga sinabi ko kay Pastor, yung gusto kami Pastor, anong dahilan Pastor? Di ba? Kaya kanya nga eh. At saka 71 na siya eh. Di ba? Pero nagpupursigil pa rin ang ating Pastor, no? Sa umaga ito, hayaan natin na makalimutan mga bagay na nakaraan. Magpatuloy tayo pangwakas at Panginoon. Diyan na tayo po pangwakas na. Ayun, mga pinag-usapan nga ng aming Pastor, hanggang May. Sinulat ko na hanggang May. Hanggang May po ang plano ng ating Pastor sa ating iglesia. Maganda kanya. Pinag-isipan pangwakas, hayaan natin makalimutan ang mga bagay sa nakaraan. Hindi makakatulong sa atin yan. Totoo, marami tayong mga pangit na nagawa sa nakaraan. Kung bubalikan natin, hindi tayo makakasulong. Di ba? No, hindi tayo makakagawa. Nagbatuhan na lang tayo sa nakaraan. Imbis na magbatuhan tayo sa nakaraan, magtulungan tayo sa inaarap. Dahil tingnan natin ang motibo natin. Ano ang motibo mo? Diba? Magpatuloy tayo na abutin ng mga bagay sa inaarap. Ang kinabukasan ng mga mananampalataya ay mga number 2 tayo pakinig. Ang pinakamabuting na handa ng Diyos ay darating. Sabi dyan, no? Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng tenga ang magagandang inihanda ng Diyos na darating sa buhay natin. Sa taong ito, may mga gandang bagay na darating sa buhay natin. Magpatuloy na tayo sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Maraming pagpapala na inihanda ng Diyos. Maraming pagpapala na inihanda ng Diyos sa buhay natin sa taong 25. Naniniwala po ba tayo? Maraming pagpapala ay inihanda ng Diyos sa atin sa taong 2025. Ngayon, kung naniniwala tayo, kalimutan natin nakaraan. Magpatuloy tayo sa inaharap. Unahin natin ang Panginoon. Unahin tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen?